Kabilang ang kauna-unahan at pinakamalaking solar-powered pump irrigation project sa mga pinasiniyaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Isabela. Ayon po sa Pangulo, malaki ang maitutulong nito para manatiling may sapat na supply ng patubig ang daang-daang ektarya ng sakahan sa probinsya kahit dumating ang tagtuyot. Si Alan Francisco sa detalye. Siksik ang naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Isabela kahapon. Una niyang pinuntahan ang pagpapasinaya sa Barangay Kabaruan, Quirino ng kauna-unahan at pinakamalaking solar-powered pump irrigation project sa bansa. Kaya nitong magbigay ng patubig sa higit 300 ektaryang sakahan at makatutulong sa higit 200 magsasaka. Kalaunan, sandata ito sa paggamit ng food sufficiency o pagkakaroon ng sapat na pagkain sa bansa. Ito ay palalakihin pa natin. Kapag kaya't kailangan lambingan natin ang speaker para pagka magkapondo ulit. Pag nagkapondo ulit, ano ito? 350 hectares. Gagawin natin 700 hectares. Dodoblehin natin ito. Para lahat nito dito sa baba ay magkaroon na ng patubig. At kahit na umabot na makarating na naman ang El Nino, bumalik ang tagtuyot, ay meron din tayong maasahan ng water supply, hindi lamang para sa irrigation, kung hindi pati na para sa water supply ng ating mga consumer. Dahil pagka hindi kailangan lahat ng tubig dito. Maraming salamat po kasi binigyan mo po kami ng solar. Pangkabuhayan po namin ito. Thank you very much po. Kasabay nito, nanawagan din ng Pangulo sa National Irrigation Administration na i-rehabilitate at gawing moderno ang Magat Dam. Ang Magat Dam ay itinayo noon pang 1975 sa ilalim ng paunungkulan ng kanyang ama na si dating President Ferdinand E. Marcos Sr. Ito ang pangunahing pinanggagalingan ng irigasyon para sa 85,000 ektarya ng sakahan sa Cagayan Valley Region. Sadya pong hindi nagkamali ang aking ama na si Pangulong Marcos Sr. na ipinatayo ang Magat Dam na magsisilbing susi sa pag-uunlad ng agrikultura dito sa Isabela at buong Cagayan Valley. Sunod niyang pinuntahan ng 5th Infantry Division ng Philippine Army sa Isabela. Nagpasalamat si President Marcos sa 5th Infantry Division sa pagtiyak ng kapayapaan at seguridad sa mga kababayan natin sa Northern Luzon. Dahil aniya sa mga ito, malaya ang mga tao na magtrabaho, mag-aral at mamuhay ng mapayapa. Dagdag ng Pangulo, sa bagong Pilipinas, ang serbisyo ng mga sundalo ang pundasyon ng pag-unlad. Diretso rin ng Pangulo para saksihan ang partnership sa pagitan ng National Grid Corporation of the Philippines at San Ignacio Energy Resources Development Corporation para sa 440 megawatt peak solar project. Inaasahang makatutulong ito sa pagsuporta sa pagtataguyod ng gobyerno sa paggamit ng renewable energy para sa ligtas at reliable energy. Matatagpuan ang proyekto sa Ilagan City at Gamo Municipality na sisimulan sa 4th quarter ng taong ito habang inaasahan ding handa na ito para sa commercial operation sa 2nd quarter ng 2026. This project is not only about transforming energy landscape in Isabela. It is about strengthening our entire national grid, moving us closer to a resilient and renewable, energy-secure future. Panghuli sa naging aktibidad ni Pangulong Marcos sa probinsya ang paamahagi ng tulong sa mga magsasaka, mangingisda at kanilang pamilya. Dito ay binigyang diin niya ang pagpapatuloy sa pangako ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. ng tuloy-tuloy na suporta sa buong Cagayan Valley Region. Ibig sabihin, kapag meron tayong hinaharap na problema, hindi lamang i-assign sa isang tao, yung buong gobyerno ay titignan kung ano ba ang kailangan gawin. Ako ay nagagalak na makiisa sa ating mga kababayan sa Isabela upang maghandog ng tulong mula sa pamahalaan at mailapit ang aming serbisyo, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka, ang mga mangingisda at sa kanilang mga pamilya. Pero pagbili ng abono, sir, kahit konti, pwede na rin yun, sir. Malaking tulong yun, sir. Mula sa Isabela, Alan Francisco para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.